Message for Emma and Belle. I am so happy to have them as my queen sisters. I think that the position that they are at is more than deserved. Both are incredibly grand queens, and I think they will do an amazing work to represent their countries but also the brand of MGI. Pang ilang araw ko nang kain dito sa Thailand. Gusto ko pa naman mag-ikot, mag-explore ng Thailand, ng Bangkok, ganyan. Wala. Dito na muna ako sa hotel. Babawiin ko muna. Pag nabawi ko na yun, tsaka na ako mag-iikot. Anong feeling nung siya na daw maglaba? So mga kapolitika, inyong napanood at narinig itong hinanaing ni Emma Tiglao dito sa sa kanyang pamamalagi sa Thailand bilang Miss Grand International 2025 winner, na kung saan ay sinasabi niya na napakamahal daw magpa-laundry dito sa Thailand. So medyo mahal yung cost of living dito, in other words. At ito yung isa sa mga inireklamo ni Rachel Gupta dati, na kung saan is minsan abunado pa siya sa kanyang mga gastos. Well, dito siguro kay Emma Tiglao, kung malaki yung kanyang kita dito sa pag-live selling, and I believe dito sa mga guestings niya, sa mga invitations, kumikita rin siya. So matutustusan naman siguro yung yung kanyang pangailangan, daily needs ni Emma Tiglao dito sa sa Thailand, sa Bangkok. At inyo ring napanood at narinig itong sinabi ni Miss Guatemala. So maganda na binati ni Miss Guatemala, kahit hindi siya nakapasok sa top 5 ay tanggap niya yung naging resulta ng laban dito sa Miss Grand 2025, kahit top 10 lang itong si Miss Guatemala. So isa itong si Guatemala sa mga pinakamalakas at mga hinuhulaan na papasok sa top 5, but unfortunately is si Miss Venezuela yung pinapasok ng organization, kasi ang sabi daw, ang disadvantage daw dito kay Guatemala ay yung kanyang height. So naliliitan ang organization sa kanya, kung kaya hindi siya nakapasok sa top 5. Yun ang reklamo ni Nawat dito, kung bakit siya top 10 lang. So ang magiging reaction ko naman dito sa sinasabi ni Emma Tiglao na medyo namamahalan siya dito sa cost of living. Palandri pa lang mga kapolitika is nagkakahalaga yan ng 2,500, bagay na hindi mo makikita dito sa Pilipinas. Siguro sobrang mahal kung ikukumpara doon sa palondry palabas sa Thailand. So kung ganito lang din yung price, napakamahal, siguro ay pwedeng sarili na lang itong si Emma Tiglao ng paglalaba, or mag-hire siya, di ba, ng ng tao na kung saan is magiging alalay niya dito sa kanyang pamamalagi sa Miss Grand Organization. Okay, so afford niya naman siguro kumuha ng katulong na kung saan is magbabantay sa kanya, or kung papayagan siya ng organization, di ba? So simpleng gawain kasi siya lang naman mag-isa. So in other words ay hindi mahirap kung magkakaroon siya ng katulong na kung saan ay mag-aalalay sa kanya araw-araw. So yun mga kapolitika ang ating reaksyon dito. At sa palive pala ni Emma Tiglao is merong nagbigay sa kanya ng parang points doon sa TikTok, di ba? So sabi niya is nakatulong daw yun ng malaki sa kanya, at sinabi niya rin na meron di umano siyang dugong Amerikano, kasi yung kanyang ina ay half American daw, kung kaya maputi itong si Emma Tiglao at matangos yung kanyang ilong. So yun mga kapolitika ang mga pinaka-latest na update. At dito pala sa Miss Earth ay binabash po ito ng ibang mga bansa dahil dito sa poor production daw ng Miss Earth. So I believe naman itong pageant na ito na nakabase sa Pilipinas ay centered talaga nila yung advocacy at yung cause, yung pagtulong, bring back the help to the community. So yun, doon nakatuon itong Miss Earth, hindi sa pagandahan ng production, hindi sa pagandahan ng venue or ng mga effects, kundi doon talaga sa pagtulong sa community, yung advocacy nila. Ginagamit talaga nila yung platform nila para sa para makapag-create ng difference sa mundo. Okay, so hindi priority ng Miss Earth ang production, yung bonggang venue,
kung hindi nakatutok talaga sila sa magamit yung platform nila na makapag-create ng difference sa mundo. Okay? So ano ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa sinabi ni Emma Tiglao na kung saan is namamahalan siya sa pagpapalaundry pa lang, yung cost of living dito sa kanyang pamamalagi sa Thailand? Do you think na meron dapat role ang Miss Grand Organization sa pag-care dito kay Emma Tiglao at the same time yung kanyang mga expenses? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. May lahi ka, Emma? My mom is half American. So, I have a quarter blood of American. I'm just eating bread for breakfast. A while ago, I had lagi ko namang inilalaban si Belle. Grabe kagabi, may nag-send ng sticker kay Belle. Si San. Pinoy pala siya. Dalawang TikTok live. Alarma pag uwi. Why not? Hello, Omar. San si San? San ka na? Tap. I don't have yellow basket. I only have kapag sa Philippines. Let's try. Malam, pag bumili, sayang din commission ko, diba? Kaya lang, I don't know how to add product. Okay. I don't know how to put. I need to learn.